Narito ang report ni Crisa Lopez. Inamin ng National Bureau of Investigation o NBI Cybercrime Division na hindi nila pinalalim ang investigasyon kaugnay ng umano'y banta sa buhay ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay NBI Cybercrime Division Director Attorney Jeremy Lotok, nakatuon lamang ang kanilang investigasyon sa cybercrime aspect ng kaso, kabilang ang pagbeberipika sa mga pahayag ni Vice President Duterte sa kanyang press briefing noong November 23, 2024. Anya, kung may hiwalay mang investigasyon kaugnay sa seguridad ng Vice Presidente, posibleng ang NBI Intelligence Service ang may hawak nito. Dagdag pa ni Lotok, kung mayroon man o wala talagang Operation Romanov laban sa mga matataas na opisyal ng pamahalaan, ang Intelligence Service o ang direktor ng NBI lamang ang maaaring sumagot tungkol dito. Family. That's the question. According to the question, sir, yes. All right. Now, you mentioned yesterday that you can motu proprio investigate threats against the Vice President. Under the law, sir, yes. All right. My next question is very simple. Did you conduct a separate investigation on Operation Romanov? Well, since ang focus ng operations namin, sir, is cybercrime investigation, I think ang makakasagot niyan yung intelligence service namin, sir. Ayon kay Lotok, una nilang narinig ang pangalang Operation Romanov mula kay Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte sa isang maisog event. Dito ay nagbabala umano si Mayor Duterte na maaaring mangyari rin sa pamilya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang sinapit ng Romanov family ng Russia noong 1918. Git ni Lotok, sinubukan nilang hinga ng paliwanag si Mayor Duterte kaugnay sa naturang pahayag, ngunit hindi umano ito nagbigay ng anumang paliwanag. Mr. President, sabi niya, remember what happened to the Romanovs. If I'm not mistaken, sir, parang ang sinasabi niya, kasi mayroong... No, I think when you go to bed tonight, continue. Yes, sir, yan. Sabi ko yan. Okay. When you go to bed tonight, think about the Romanovs. Yung po yata yung pagkasabi. And it, parang sinasabi niya na baka mangyari sa pamilya niyo yon gaya ng nangyari sa inyo noong 1996. Do you take that information seriously or not? Yes, Your Honor. That's the reason why nung marinig namin o makita namin yung question ni Princess Maui about the Romanov, we conducted an open source investigation. Tinignan ho namin baka meron. Ayun nga, ang nakita namin yung January 2024, during Maisog Rally, if I'm not mistaken, na yung the word Romanov, ang nagbigkas ho noon si Mayor Baste, Your Honor. Sumunod namang nabanggit ang Operation Romanov sa press briefing ng isang alias Princess Maui, kung saan sinabi nitong may banta umano sa buhay ni Vice President Duterte. Ayon kay Lotok, inimbestigahan ng NBI si alias Princess Maui upang maipaliwanag ang kanyang pahayag, ngunit hindi ito dumalo. Iingat po kayo kasi sa dinami-rami ng pasabog ninyo ngayong gabi, it seems like marami po talaga kayong alam about them dahil sa pagkakasama ninyo sa kanila during the campaign and during the 2022 elections. Baka po mamaya kasi totoo yung mga naririnig namin, I don't know if it's true, na meron daw silang Operation Romanov. And baka bala kayong ubusin ang inyong pamilya dahil hadlang kayo sa kanilang mga balak in the future. So mag-iingat po kayo. Kung hypothetically dumating si Princess Maui at nagpaliwanag tungkol sa Operation Romanov at sinabi niya ang detalye, Yes, sir. kikilos ba ang Definitely, cybercrime? sir. Definitely. Ano ang gagawin ninyo kung nakuha ninyo yung ganong klaseng impormasyon? We will validate the information first, sir. Ang problema, sabi nga ninyo kanina, hindi nga humarap. Opo, sir. But as in any other case, kung may humarap at pinag-usapan at sinabi ganito yung threat, what is the standard operating procedure of the NBI? We validate first the information, sir. And then pag confirm na, then we will start case build-up, sir. Nang tanungin ni Senator Judge Joel Villanueva kung bakit tila mas nabigyan ng pansin ang alegasyon ng grave threat laban sa Pangulo kaysa sa umano'y banta sa buhay ng Vice Presidente, ipinaliwanag ni Lotok ang pagkakaiba ng dalawang sitwasyon.
na inatter ng Vice President against the President, apparent po siya, Your Honor, nakita po namin. Nasa video, in-authenticate namin yung video, nag-testify yung mga may personal knowledge na in fact sinabi niya yon. So, malinaw ho na nag-exist yung utterances na yon that qualifies the crime of grave threats. Dito ho, sa threat ng Vice Presidente, wala ho kaming ganong same na information na nakuha. Wala kaming apparent na mayroong threat against the life ng Vice Presidente kasi nga, hindi sila nagbigay ng specific information, hindi ho nagpakita ang Vice Presidente para mag-shed light doon sa investigation namin. So hindi ho namin siya makita na parehas. Magkaiba po yun. Ang sa Presidente, apparent siya. So definitely under the law, ang NBI can motu proprio undertake. Ngayong araw ng Martes ang ikalawang araw ng cross-examination ng defense team kay Attorney Jeremy Lotok, ang ikalawang witness ng House Prosecution Panel. Kaugnay pa rin ng ika-4 na article of impeachment na tumatalakay sa alegasyong grave threat laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Para sa Euro TV News, Criza Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.